Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Guide. So we will be having another love reading. This is timeless. This is general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo. Maybe some part of it hindi naman talaga. Or parang kwento ninyo ito. Marami kasi mga energies since general reading. If you want to have personal reading, just PM me. Okay. And tingnan natin kung ano ating masasagap ng mga enerhiya, ano kaya yung mga gabay, mga aral sa buhay, pag-ibig, or life in general. Yan. Spirit guides, send me messages. Anong love connection ito? Lessons in life and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Spirit guides, send me more messages. Okay, meron tayo ditong 5 of Cups. 4 of Wands. 8 of Swords. Star. 2 of Cups. 2 of Wands. Queen of Cups. 9 of Cups. Malakas po ang energy dito ng mga water sign. Water sign are Cancer, Scorpio, Pisces. Ace of Wands. 3 of Cups. Ang dami kasing cups dito. 5 of Cups. 2 of Cups. Queen of Cups. 9 of Cups. 3 of Cups. Wands. Tapos pati star dito, may hawak siyang na nagfo-flow yung energy, yung water. So, malakas dito ang energy ng mga water sign. Pero meron din naman ditong mga fire sign. Pero mas malakas ang mga water sign dito. Or between water and fire sign, okay? And I can sense here na this is about your person. Yung person mo na sabihin natin, ang dami na niyang regrets, ang dami na niyang mga pagsisisi, ang dami na niya nararamdaman ng kalungkutan, panghihinayang, dahil sa hindi naging maayos sa inyong relasyon before. Pero this time, nandun na sa kanya yung kalungkutan, panghihinayang dahil hindi nga naging maayos. Tapos gusto niyang itama, gusto niyang bumawi. O yung pagbabago sa sarili niya at para sa inyong dalawa. Kasi siguro simula nang iniwan mo siya, sa mga nagawa niyang mga pagkakamali o pagkukulang sa'yo o hindi mga pagkakaunawaan, then doon niya na-realize yung absence mo sa buhay niya. Kasi minsan ganyan tsaka mo lang marirealize yung halaga ng isang tao kapag wala na siya sa buhay mo. Na totally na sabihin natin pumanaw na, pero 'di ba kapag nafi-feel mo na hindi ka na bahagi ng buhay niya, tapos dun mo mafi-feel na yung kawalan, yung kaya manghihinayang ng husto. So ganun yung nararamdaman ko sa energy ng person ninyo sa mga panahon na to. 8 of Swords dito, ibig sabihin, parang pakiramdam niya na hindi pa rin siya makawala dun sa thoughts and dun sa energy ninyong dalawa. Lalo na kung ikaw yung nang iwan sa kanya. Dahil sa ang dami yung mga ginawang mga hindi tama
o mga pagkukulang niya na hindi mo na siya, parang hindi mo na kayang ipagpatuloy pa. So, nakakulong pa rin siya dun sa thoughts or dun sa kanyang isipan about the two of you. Gusto niya nang kumawala, gusto na niyang move on, pero hindi niya kaya. And dahil marami na siyang na-realize, mga pagsisisi, gusto niya ng panibagong simula. At ang gusto niya makasama ay ikaw. Yung Two of Cups dito, I can sense na energy mo rin to. At energy ng person mo, na gusto nyo pa rin makasama ang isa't isa. Gusto nyo pa rin at mahal nyo pa rin ang isa't isa. Siguro kaya kailangan lang, meron kasi mga minsan desisyon na nakakapanakit sa isa't isa, na kailangan mong gawin, na kailangan nyo muna maghiwalay para matuto, or may mga decision na kailangan mo i-take to prioritize sa buhay mo. For example, kailangan mong mamili between pangarap mo at siya. At kung hindi niya kayang suportahan ka, then nagagawa mong i-let go. 'Di ba? Yung mga ganun yun lalo na for example, gusto mo mag-abroad kasi nandun na yung opportunity, pangarap mo. Pero ayaw niyang umalis ka. 'Di ba? Anong gagawin mo? Kaya minsan nakakagawa ka ng isang desisyon na you have to let go of someone. So, ganun. Maaring ganun yung nakikita ko. Kasi dito, Two of Wands, yan you are planning. You are planning to expand and to explore your life. Especially traveling, especially overseas. Maaring yun yung naging dahilan ng inyong paghihiwalay. Pero mahal mo pa rin naman siya. Siguro ngayon doon kayo hindi nagkaunawaan. Yun sa mga decision ninyo sa buhay na kailangan merong masakripisyo. Siguro ang nangyari dyan, kailangan masakripisyo yung relasyon ninyo in order for your plan to succeed in your plan. Pero mahal mo pa rin naman siya at mahal ka pa rin naman niya. Siguro ang pinagsisisihan niya dito is hindi ka nga niya nagawang suportahan, unawain do sa gusto mo. No, parang naging makasarili siya. Kaya maaring yun yung pinagsisisihan niya. What if nagtulungan na lang kayo, nagsuportahan na lang kayo? 'Di ba? Pwede naman siya sumunod sa iyo when you plan to travel abroad or to work abroad, 'di ba? Bakit hindi? So, or kahit hindi sabihin mong travel or work abroad, sa iba pang bagay, 'di ba? Salungat siya sa iyo, imbis na sumuporta na lang siya, imbis na unawain niya, or imbis na mag-compromise, 'di ba? Yung mga bagay na hindi niya nagawa, yun yung pinagsisisihan niya ngayon. Maganda dito, meron kayo mutual friends na tutulong sa muli ninyong connection. Yung mutual friends dito, ang maaaring magiging bridge muli sa inyong muling pagkikita, or sabihin natin, reconnection. At I can sense here, itong Ace of Wands na to, yung panibagong simula sa inyong dalawa. Yung star dito, talagang nire-redirect kayo sa tamang pagkakataon, sa tamang panahon para sa inyong dalawa. Na this time, it will be more hopeful. It will be more, sabihin natin, magkakaroon ng kompromiso, understanding, support. Tsaka, nandun kasi talaga yung love. Hindi nawawala yung love dito eh. And since lumabas si Four of Wands, ito na yung sinasabi nating joyful reunion, reconnection, muling pagbabalikan, muling pagsasama. And this time, ayan kung makikita ninyo, yung red ribbon dito na nakabind
pareho sa kamay nilang dalawa, magkakaroon na dito ng commitment. Sa relasyon ninyo na to, mas magiging deeper yung love ninyo sa isa't isa sa second time around. Magkakaroon na talaga yung commitment. Maari nga meron na ditong proposal na parang hindi ka na niya pakakawalan pa. At maaring ikaw rin naman, diba parang eto na, muli na kayong pinagtagpo at natutunan nyo na yung mga bagay-bagay sa buhay ninyo. And still, mahal nyo pa rin naman ang isa't isa at wala naman masasabi nating third party dito kung hindi yung mga desisyon nyo lang. Maaring para sa pangarap ninyo. Pero this time, I can sense here, it will lead to commitment or proposal. And it will be wish fulfillment. Ito na yung matagal mong hinahangad eh. Sana pala dati pa, no? Kung sinuportahan ka lang niya, mas naging maganda yung takbo ng yung, sabihin natin, karera. Kasi mas motivated ka, mas inspired ka. Pero ang nangyari, naging heartbroken pa dahil sa paghihiwalay ninyo dahil hindi ka lang niya kayang suportahan. Pero ito na yung pagkakataon na okay ka na pagdating dun sa pag-abot ng pangarap mo. Tapos bumalik siya na punong-puno pa rin ng pagmamahal at this time yung pagbabago, pag-unawa. Kaya 9 of Cups, almost everything is perfect. Almost everything is perfect na, di ba? 9 of Cups is wish fulfillment. Nandiyan na yung abundance of love, nandiyan na yung abundance of wealth, kasi okay ka na eh. Unti-unti mo na o naabot mo na yung pangarap mo, tapos bumalik pa yung taong mahal mo. So, wish fulfillment talaga. Kaya, huwag kayong mawala ng pag-asa pagdating sa love, especially kung talagang pinagdarasal nyo ng husto yung taong yun. Bibigyan, siguro, lilipas talaga yung panahon, hindi naman, depende rin naman kasi, kung mabilis lang or lumipas sa mga linggo, buwan, o taon para sa inyong muling reconnection. Kasi magtiwala kayo sa proseso. Lalo na kapag talagang pinagdarasal nyo yung taong yun na magkaroon ng pagbabago sa kanya. Ganon din sa'yo kasi meron ka rin matututunan sa relasyon nyo, sa naging relasyon ninyo. Again, hindi ka na niya pakakawalan pa. Yung tali dyan, yung red string dyan, or red ribbon dyan na magbabind sa inyong dalawa, it will be commitment. Mas magiging passionate ang inyong relationship the second time around. Natuto na kayo eh. And since mahal nyo naman talaga ang isa't isa at wala naman talagang iba. Soulmate. Yes, this person is your soulmate. Your connection is sacred. See? Soulmate. Naniwala kayo. Meron talagang someone who is your soulmate. Someone. Yung ramdam mo agad, deep within your soul, diba? That you are connected with each other. So, don't lose hope pagdating sa love. Have faith. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me Facebook and YouTube. Have a good day po and God bless.